For my question, for my first question, I'd like to ask Direk. Kanina na nabanggit mo na it's collaborative environment sa set nyo. And of course, even yung mga datihan na at mga bagong artista kinukonsulta yung mga bagay sa'yo. Is it safe to say na your job became easier because yung mga actor mo ay may mga input din and they're very collaborative with you? Yes, of course. Again, collaboration is the key. It's very important sa isang production, sa isang project. And it made my job so much easier. And I'm very thankful to all of them for giving me, again, the trust to do these films with them. Well, in that case, how do you describe the cast of this film? The entire cast? The entire cast. Oh, the entire cast. Magaling, again, magaling in terms of... Kasi di ba, may bago, may... Again, kahit yung mga bago, like Mara and Caris, actually, mas na-surprise nga ako sa kanila kasi bago sila, and yet, kaya nilang ilabas yung mga kinakailangan, kaya nilang ipakita yung mga sinasabi ko sa kanila na kailangan ko makita. It's not, hindi naging mahirap para sa akin yun. Siguro ang naging challenge na namin is technicalities, like kung paano harapin yung camera or paano deliver the lines or instruction na bago sila mag-cut ng eksena. Yung mga ganun lang, technicalities. But when it comes to acting and showing their emotions, it's not a problem. Of course, kasi Tita's here, siya yung nag-anchor sa mga artista para mas maging madali para sa kanila yung paglalabas ng emotions nila at pag-deliver ng mga lines, ganun po. Alright, salamat. And my next question is for the cast. Well, basically it's New Year pa rin naman. It's 2024. Bilang artista or bilang professional, ano yung mga bagay na gusto nyo i-manifest ngayong 2024? Can you start with Mara? Ang gusto ko po ma-manifest ngayon is una na rin yung tagumpay ng movie. Yung ma-appreciate po kami bawat isa. And good health. Kasama na rin po kayo, kami. Isa family ko and sana wala nang toxic and walang pekeng tao. Ganun na lang po. Thank you, Miss Ida. Okay, more projects, of course. Lagi ko namang dinadasal yan kasi I need more work. And aside from that, pinaka-goal ko kasi talaga, mabigyan ako ng mga character roles, yung mga kakaiba na hindi lang puro, alam niyo, nanyok-nyokan. Sana meron din mga, yung talagang ilalabas talaga yung mga kakaibang acting. Kasi sabi nga ni Direk, and I'm so proud na sinabi niya sa akin, kaya mo naman. So, sana mabigyan ka pa ulit, sabi niya sa akin. And sabi niya sa akin, bibigyan daw ulit, Joe. Kasi tiwala talaga si Direk sa akin, I'm so proud of it. Kasi because of him, nakita yung galing ko. So, meron pala akong ilalabas talaga. So, yun lang po. Thank you, Miss Ida. And Denise? Hello po. Ako naman po ang gusto kong ma-manifest. First po is, sana maging successful tong movie na to. Mas matuwa ang mga manonood. And second po is, sana mas gumaling pa ako, matuto pa bilang isang artista na ngayon. And of course, more projects po sana manifesting. Uy! At saka, gusto ko rin po ma-manifest na makatrabaho mga veteranong actor na po. Ayun po. Salamat po. Thank you. Chester? So 2024, syempre gusto ko ng mas makamanifest pa ng magandang project. Pero most likely, mas gusto ko pang ma-manifest is yung mapolish yung skill ko. Matagdagan pa yung nalalaman ko and ayun, kumbaga taasan ko pa yung level na kaya ko ibigay para sa isang proyekto. Yun. Thank you. Salamat. Lastly, Sahara? Ako po yung minanifest ko po ng New Year. Ito na yun eh. Yung wag ka lead role ako. So, nangyayari na. Sana, yun, for sure naman, successful tong movie na to. And in
the future din, minamanifest ko din na madami pang projects. And mas gumaling pa ako when it comes to acting. And gusto ko pang mag-explore ng madami sa iba-ibang role. So yun po, gusto ko din yung mga actions, yun po, pinamanifest ko this year. Last question na lang sa Hara. In your own words, paano mo may-describe yung character mo dito sa Katas? Innocente, at the same time, matapang. Matapang na parang sumugod sa isang gera nang walang kaalam-alam ang mga kalaban. At paano ka nakaka-relate sa character mo? Siguro sa akin, nakikita ng ibang tao na parang hina ko, mahina ko. Pero kilala ko yung sarili ko, malakas ako, lalo na sa pag-abot ng pangarap ko, nang hindi na lang namamalayan ng iba, they are so judgmental, ganun. So, I'm so brave. Good. Well, congratulations directly to the entire cast. Salamat. Thank you very much. That was Nikki Wang of Manila Standard. And for our last set of questions, we have Trixie Dawes, a TikTok influencer. Hi everyone. My question is for So ang tanong ko, of course, yung mga scenes yun is so physical. So what do you do to keep your body fit? Yeah. So they have like special diet, exercise. Yeah. Ako po, ngayon, puro water and yung advice po sa akin ng aking handler, egg, yung peanut butter na walang lasa, tapos yung bread, as in, yun ang kakainin mo every time. Sobrang walang lasa talaga. So, yun, fasting talaga. For me, same like before, I just continue the no rice diet. Pero may sometimes kasi na hindi maiiwasan. Meron din akong kinakain na rice, kaso lang, twice a day lang ako kumakain. Pag kailangan may meat kasi hindi ako makakasurvive the whole day if I eat fish or yung mga kailangan may meat talaga. And then, meron akong kinakain na Slimmer's rice na zero sugar siya. So, kaso lang pag kumakain ako doon, 2 kutsara lang, yung twice a day lang ako kumakain. Pwede ako, kaya nagmimerienda ako, pero minsan nagigilty ako pag nagmimerienda ako kasi mabilis lumaki yung tiyan ko. Kasi alam niyo na, nagka-baby na. At hindi rin ako pwedeng mag-exercise kasi wala akong carbo. So, wala akong energy. Pero meron akong, mabilis akong mapagod. So, since busy naman ako sa bahay, dahil nag-aalaga ako ng maliit ko, ng daughter ko. So, yun lang ang talagang no rice diet. So, as much as possible, but with vegetables and meat. So, yun po. So, I also, nag-iingat din po ako sa mga sugary foods, drinks. So, pag umiinom ako ng Coke, dapat Coke Zero siya, or Coke Light, gano'n. Tapos, tinitingnan ko yung mga content ng mga juices, kung ilan ang content ng sugar, kung 14 lang, something like that, maliit lang. So, iniinom ko siya. Pag hindi naman, siguro kalahati lang. Like for example, isang boteng ganyan ng Coke na regular, kalahati lang talaga ininom. Discipline. Talagang self-discipline. Kasi nasa 40s na ako. Yan po. Hello po. Ako naman po, honestly, wala po talaga akong diet. Talagang kain lang po ako ng kain, ganun. But, I try to be like productive every day. I always make sure na may ginagawa ko every day. Yung hindi lang higa lang ng higa, ganun. And, ano pa ba? Ito recently po, nag-try po ako mag-gym. Kaso, ang hirap ito, may kakapagod. So, ayun, I think sa gyms din po talaga, like, sa family po namin, payat po talaga kami. Yan po.
Chester. Ayun, hindi ako nakapag-gym itong mga nakaraan eh. So, bumabalik lang ako ulit sa gym ngayon. So, ayun, may coaching. Workout tapos tamang diet. Thank you. Ako naman po, sa food, hindi ko nililimitahan yung sarili ko. Pero yun nga, nasa genes kasi din namin talaga yung payat talaga kami. Siguro sa alcohol lang, yung mga nakaka-trigger, tumaba, ganon. Na yun, yung hindi ako masyadong nag-aalak para hindi lumaki yung tiyan ko. Hindi rin ako nag-gym, yun. Siguro walking, go to grocery, ganon po. Pero gym talaga, workout, hindi. Tinatry ko, pero kasi, yan nga, nakakapagod. Tsaka nahihilo ko, tinatry ko kasi once sa gym. Diyos ko, parang tumakbo lang ako ng onte. Tapos, parang sa biking pala, sa biking. Nahilo na ako, tumayo lang ako, bumagsak talaga ako, hindi ko na inulit. Natatakot parang mag-white na white yung nakikita ko eh. So yun po, siguro limitation lang sa alcohol. Last question kay Direct Ro. So, paano mo pinipiga or pinapalabas yung katas ng acting ng mga artista mo? Yung kaya po namin yung pinipiga natin mabuti. Pinakausap natin sila. Actually, pag sa mga eksena, ginagawa ko muna. Tsaka pinapakita sa kanila kung paano gawin, kung paano deliver yung lines minsan, ganun. With that, kapag nakita nila, then I give them a chance na gawin yun na kanilang parang version naman nila. Ganun po siya.